Sa kabila ng napakatagal ng serbisyo ng aircraft na ito sa US Air Force, ay bakit nga ba hindi pa rin ito inireretiro ng bansang Amerika? Ang katangian at kakayahan ng bomber na B-52 ang tatalakayin natin sa video na ito. Ang B-52 o ang tinatawag din bilang Stratofortress ay isang long-range heavy bomber aircraft na dinisenyo ng Boeing Company noon pang taong 1948. At una naman itong napalipad noong 1952 at makalipas ang 3 taon mula noon ay na-deliver na nga ito sa US Air Force noon namang year 1955. Nung una ay talagang sinadya ang paggawa sa B-52 para lamang maging carrier ng mga atomic bomb na kaya ngang umabot sa kinaroroonan ng mga Soviet countries. Subalit, nang pumasok na nga ito sa serbisyo, ay napatunayang kaya din ng mga bomber na ito na tugunan ang ilan pang klase ng mga kritikal na misyon. Ang bomber na B-52 ay may wingspan na 185 feet o katumbas nga ng 56 meters at may haba namang itong 160 feet. Pagdating sa maximum speed ng aircraft pa rin ito ay umaabot naman ito hanggang Mach 0.09 o 960 km kada oras habang nasa taas na lipad na 55,000 feet o katumbas naman ng 17,000 meters. Ang original na crew na nagpapatakbo sa bomber na ito ay dati talagang 6 na katao. Ngunit hanggang taong 1991 ay naging 5 na lamang ang kinakailangang crew nito, kasabay na rin nga ng pagtatanggal ng kaisa-isang gun turret neto o yung pinakatangi-tanging nagsisilbing defensive armament ng bomber na ito. Sa pagitan ng mga taong 1952 hanggang year 1962 ay nakagawa nga ang Boeing Company ng 8 version ng B-52 Stratofortress at umabot naman hanggang sa 744 peraso ang kabuang bilang ng uri ng bomber na ito na kanilang nabuo. Ang mga B-52A ang pinaka naging test version ng aircraft na ito. Samantalang ang mga B-52B version naman ang siyang naging variant neto na una namang pumasok sa serbisyo sa ilalim ng US Strategic Air Command. Samantalang ang mga C version hanggang F version ng mga B-52 na ito ay in-upgrade naman para sa mas malaking fuel capacity upang ma-extend ang layo ng maaabot netong range. Nang magsimula ang taong 1965 ay ang mga B-52D at B-52F version ang silangang naatasan upang magsagawa ng malawakan at talagang mapaminsalang pambobomba sa bahagi ng North at South Vietnam. Pero sa kasagsagan ng bombing campaign ng US, lalo na nga sa parte ng Hilagang Vietnam, ay ginamit na rin nila ang mga B-52G version. Ang mga G version ng bomber na ito ay mayroon ding matataas na fuel capacity at armado rin nga ng maraming bilang ng mga air-to-surface at mga anti-ship missiles. Ang mga H version na siya ring huling uri o variant ng B-52 bomber ay gumamit naman ng mga mas efficient na turbofan engine kaysa nga sa ginagamit ng mga mas naunang version nito
na umaasa naman sa mga turbojet engine. Taong 1980, ang mga G at H version ng mga B-52 ay inikwipan na din ng mga air-launched cruise missile na pareho namang may daladalang mga konbensyonal at mga nuklear na warheads. At sa pagpasok nga ng dekada 90 ay ginamit ang mga B-52G version upang pasabugan ng bomba ang mga target sa bansang Iraq noong kasagsagan nga ng Persian Gulf War. Samantalang ang mga B-52H version ang siya namang ginamit ng Amerika noong kasagsagan ng Bosnian conflict, pati na rin sa Kosovo War, at noong taong 2001 hanggang 2014 sa giyera naman sa Afghanistan, kasama pa rin nga ang kampanya laban pa rin sa mga militanteng organisasyon na ISIL sa bansa pa rin ng Iraq. Sa kapabilidad ng B-52 bomber na kayang magdala ng hanggang sa 70,000 pounds o 32,000 kilograms na bigat ng mga armas, ay talagang malaki ang silbi nito para sa hukbong panghimpapawid ng Estados Unidos. Bukod pa nga roon, ay nakaplano na ring lagyan ng mga stand-off weapon ang mga B-52 bomber, tulad na lang halimbawa ng mga AGM-183A na isa namang Air-Launched Rapid Response Hypersonic Missile, o sa pinaikling salita ay ang tinatawag din bilang ang Arrow Missile. Kasama na rin sa mga sinasabing i-equip pa sa bomber na ito ay ang mga parating na mga Long Range Stand-Off o LRSO na mga Nuclear Armed Air Launch na mga cruise missile. Depende kasi sa laki ng mga nabanggit na Arrow missile ay malamang na isa talaga ang bomber na B-52 ang iilan nga lamang sa mga aircraft ng US na may kakayanang dalhin ang ganitong kalaking uri ng sandata. Kaya't kung aayon sa plano ay talagang malaking suntok kontra sa kalaban nilang panig ang magiging silbi ng mga Arrow missile na ikakabit para nga dito sa mga B-52 bomber, lalo pat hypersonic ang mga naturang missile. Napatunayan na talaga ang husay ng mga B-52 Stratofortress sa serbisyo para sa Amerika noon pa mang kalagitnaan ng Cold War, Vietnam War, Gulf War, maging sa giyera kontra terorismo. At sa ngayon nga ay malamang na isa rin ito sa maaasahan ng US kontra naman sa Russia, lalo na sa pagiging agresibo ng bansang China. Sa ngayon ay 76 peraso na lang ng mga B-52 Stratofortress ang natitirang aktibo sa serbisyo para sa US Air Force. Pero kahit nagkaroon man ng mga mas makabagong B-1 Lancer at B-2 Spirit Bomber, ay hindi pa rin talaga binitawan ng Estados Unidos ang halos 70 years old ng mga B-52 Stratofortress. Bukod kasi sa napakababang konsumo ng kada lipad ng mga B-52 bombers, ay isa pa rin ang aircraft na ito sa bumubuo bilang airbase leg ng tinatawag na nuclear triad ng Estados Unidos. At bukod pa nga roon, ay in-upgrade pa ang mga natitirang B-52H noong taong 2013 at taong 2015 na mas lalong magpapahaba pa sa serbisyo ng mga matatanda ng B-52 bomber hanggang sa year 2050. Kaya't sa aircraft na ito na minsan ding tinawag na BAP o Big Fat Ugly Fella, ay siguradong hindi pa nga matatapos ang laban sa kasaysayan ng matanda pero napaka maaasahang heavy bomber
ng bansang Amerika.